dapat ba naka first gear kapag naka stoplight? Oo, at saka pwede namang hindi. Paliwanag natin muna yung oo. Nakaabang ako sa first gear, nakaabang yung kamay ko sa clutch, I'm ready to go. Ginagamit ko yung side mirrors ko, kita ko yung mga nasa ulihan ko. Ang kagandahan dito, if I need to move, I can just move quickly. See? Binitawan ko lang yung clutch, lalayas na yung motor. Kumpara sa naka-neutral pa ako, tapos pabanjing-banjing, tapos biglang nakita ko sa likod may tatama sa akin. So, kukonsumo ng oras na magka-clutch ako, hahanapin ko first gear, tapos aarangkada, nabangga na ako nun, natamaan na ako nun. But if I'm always on first gear, kahit naka-stoplight, I'm ready to go. Yun ang kagandahan ng laging naka-first gear kahit naka-stop. Now, pwede naman ding hindi. At yun ay kung nasigurado ko na sa paligid ko, lalong-lalo na yung galing sa likod ko, na safe na. Wala nang pwedeng mangyari, wala nang pwedeng tumama sa likod ko. Or kapag yung stoplight ay more than 60 seconds. Kapag more than 60 seconds tulad nito, Buendia corner, Pasong Tamo, walang 60 seconds to. So I'm here, naka first gear, left foot down, right foot on the brakes, I'm ready to go. Bibitawan ko lang yung clutch, bibitawan ko lang yung rear brake, I'm ready to go. Tinitingnan ko yung side mirror ko, may nagse-cellphone na nakamotor sa likod ko, may mga uma-under pa rin sa kanan ko. Malay natin may umararo sa likod namin, wag naman sana, pero I'm ready to go. Ngayon, kung itong stoplight na to ay alam kong more than 60 seconds or nakalampas na ng 60 seconds, at kung nasigurado ko na wala namang mangyayari sa likod ko o sa paligid ko dahil nakatigil lahat ng sasakyan, then pwede naman ako mag-relax. Hahanapin ko ang neutral, left foot down, right foot still on the brakes, and pahinga ako. Tapos arangkada na lang ulit. Alright. Mamaya ulit. Merong mga nagsasabi na huwag masyadong dumepende sa side mirror, kaya kailangan gumawa din ng tinatawag na head check. At tama naman yun. Napakagandang kombinasyon na ginagamit natin yung side mirror at nag-head check tayo. Yun ay para sa maximum safety natin, maximum visibility natin, maximum situational awareness. Ang side mirror, yan ay naimbento at yan ay ginagamit dahil meron niyang silbi. Hindi natin yan pwedeng baliwalain. Kaya yan nakadesign yung ganyan dahil meron niyang function. Marami ang nagrereklamo na pangit ang disenyo ng mga factory side mirrors, masyadong malapad, masyadong mataas. Yun kasi yung specifications na pasok sa safety standards. Okay. So ngayon, ang side mirror, binibigyan niya tayo ng access, visibility, awareness sa likod natin at sa gilid natin. Pero may mga pagkakataon, lalo na sa motor, limited yung mga side mirror field of view or FOV. Lalong-lalo na yung mga nagpalit na ng mga aftermarket side mirrors na medyo mas maliit ang size or hindi ganun similar yung design at saka yung specifications dun sa factory side mirror. So ngayon, kailangan natin siyang samahan ng skill na head checking. Yung head check is napakasimple lang naman. Lilingon lang tayo. Ngayon, ang kasimplihan niyan minsan ay nagiging problematic kasi yung iba ay lumiliko muna bago lumingon. Baligtad. Lilingon muna tayo, i-check muna, kaya nga siya tinawag na head check, kasi i-check muna natin kung safe para tayo ay maniobra
para tayo ay mag-change lanes o para tayo ay lumiko. So ito, matagal tong stoplight na to. So magni-neutral ako, pero naka left foot down pa rin ako at nakatapak sa rear brake, nakaabang sa rear brake. Going back to our topic, head checking gives us extra amount of protection and safety dahil nga minsan ang ating mga side mirrors ay merong limited field of view. At ang kagandahan sa head check is kung ita-timing natin to ng maayos, kung gagawin natin to ng maayos, napaka-effective nito para magkaroon tayo ng magandang situational awareness para yung pag nagdesisyon tayo kung anong gagawin natin, ligtas yung magiging resulta ng ating maniobra sa pag-ride. Okay, so tamang sabihin na huwag tayong masyadong dumepende sa side mirror tapos hindi tayo marunong mag-head check. Huwag din naman tayong masyadong puro na lang head check at hindi natin ginagamit yung side mirror. At mas lalo namang masama kung hindi na nga natin ginagamit ang side mirror ay hindi pa tayo marunong mag-head check. Or kung marunong man tayo mag-head check ay hindi naman natin alam kung paano gawin ng tama. So, pagsamahin natin yung dalawang yun. Use your side mirrors and do your head checks. And one last thing regarding side mirrors, i-consider nyo naman na ang ipapalit yung side mirror ay yun namang functional side mirror, yung napapakinabangan naman, hindi yung puro forma lang. Alright, mamaya uli. Kapag ganitong mga singitan, maniobrahan at talagang kailangang maging street smart ka while riding, napakahalagang malaman nyo kung paano mag rear brake modulation. Hindi ko pa binababaan pa ako at hindi ako naaalangan, hindi ako naargabyado sa daan. Kaya ko magmaniobra na hindi na-outbalance kasi ang rear brake kapag ginamit natin, lalo na kapag ginamit natin yung skill na rear brake modulation, sobrang stable lang ating motor sa slow speed maneuvers. Yun ang kagandahan ng rear brakes na hindi napapakinabangan ng madalas ng karamihan sa mga riders. During slow speed maneuvers, your rear brake is your best friend. Kasi minsan yung iba kumukulan. Wait lang. Yung iba dumidepende sa front brake, masyadong dumidepende sa front brake sa slow speed maneuvers, which is fine. It's okay. The front brake is also your friend sa slow speed maneuvers. Yun ay kung meron kang proper front brake skills. Pero kung ikaw ay pakadyot-kadyot sa front brake, ilalaglag ka nyan during slow speed maneuvers. Pero ang rear brake, hindi ka nyan bibitawan during slow speed maneuvers tulad ng mga maniobra sa traffic, singitan. Hindi ka nyan pababayaan. Yun, basta't alam mo kung paano mag rear brake modulation, syempre. It's all in the skill. Palusutin mo na yan, para makalusot din ako. O, mamaya ulit. Touchdown. Pakinggan nyo to. Yan. Yan dapat ang palagi nyong maririnig bago kayo umandar. Visor down. Ang visor, nakakatawa man pero ipapaliwanag ko pa rin, inimbento yan para protektahan ang mata. Wala siyang silbi kapag siya'y nakaangat. Kailangan siya'y nakababa. Visor down. Merong mga nagsasabi na depende daw yun sa speed. Pag medyo mabagal daw, pwede naman daw buksan ang visor para daw medyo may hangin at hindi masyadong mainit. Meron din naman nagsasabi na ang visor daw ay naghahamog. Maraming solusyon sa mga problemang yan, sa mga kaartehang ganyan. Yung sa mga maarte na naiinitan, merong ventilation ang ating mga modern helmets. At kung kayo masyadong maselan sa naiinitan kayo, huwag kayong mag-ride. Ganun lang kasimple yun.
At yun namang sa naghahamog, meron ding napaka-effective na solution dyan. At yun yung mga anti-fog, either anti-fog spray, anti-fog insert, anti-fog tape, anti-fog lens mismo, anti-fog visor mismo. Right now, itong gamit ko ngayon, naka anti-fog ano lang to, naka anti-fog, ito mumurahing anti-fog lang to, siguro mga 150 pesos lang to sa online. Anti-fog strip lang siya, anti-fog tape, parang ganun lang siya, and it's very effective. Umakyat ako sa bundok nung isang araw at mahamog na mahamog sa labas, foggy, ika nga, pero walang namuong hamog sa loob ng helmet ko, kahit pa ako'y buga ng hinga. Use your visors wisely. Ibig sabihin nun, always visor down bago kayo umandar. Pag tumigil na kayo, sige, buksan nyo na, pero basta't umandar ang motor nyo, visor down. Hindi tunay yung sinasabi na kapag mabagal kayo hindi kayo mapupuwing. Yun yung nakatigil lang, napupuwing eh. Yung pa kayang gumagalaw ng kahit mabagal lang. Mamaya ulit. Ang mga bagay, masasabi natin na talagang sana yan lang yan. Sabi nga nila, you just have to get used to it. At ang tawag doon, forming habits. Ngayon, yung mga habits, merong bad habit, merong good habit. Now, sa pagra-ride, meron akong mga nabuong mga good habits. At natutuwa ako na nagagamit ko sila at napapakinabangan ko at natutulungan nila ako para I can ride more and more every day. So napapanatili akong safe. Pag pinag-usapan ng safety, papasok dyan yung salitang control. And yung control, para ma-maintain natin ang control sa ating mga motor, yung kilos ng katawan natin ay napakahalaga. Isang simpleng bagay lang kung paano tayo umupo sa ating mga big bikes. Pero marami pang usapan dun eh. Ang tututukan ko lang ng pansin, mapag-ayala kaya. Okay. Tututukan ko lang ng pansin is yung riding posture for better control. Napakasimple lang naman. Mag-focus tayo sa aking tiyan. Okay. In my experience, nakita ko na kapag yung tiyan ko ay isinasalampak ko dito sa tangke at nakapahinga, yan, ako ay nakasubsob ang aking tiyan, ang aking bilbil sa tangke, pakaramdam ko na hindi buo yung stability and control ng aking pag-ride. Nung natutunan ko yung riding posture for better control, ang sabi doon is to engage your core muscles. So ibig sabihin, kahit nakasubsob ako pauna dahil ang aking motor ay Street Fighter ang setup, hindi lumalapat yung tiyan ko sa tangke dahil naka-engage yung aking core. Para matulungan ako na i-engage yung core muscles ko, ang isa ko pang ginagawa is to hug the tank with my knees or with my thighs. Yan, yung hita ko saka yung tuhod ko, niyayakap ko yung tangke. At para matulungan yon, nilalagay ko yung timbang ko, most of my weight nilalagay ko sa foot pegs. Yung puwet ko sa upuan ay parang suporta na lang. So yun yung tatlong bagay. Most of my weight, maybe 70% of my weight is on the foot pegs. Kita nyo yun, nalubak ako pero hindi ako umangal. Tapos yung aking tuhod at yung aking hita ay nakayakap sa tangke, naka-engage ang aking core, and then samahan natin na naka-bend ang aking elbows, light grip on the bars. I can ride even sports bikes all day with better control, and believe it or not, komportable siya dahil hindi nananakit ang katawan ko,
Hindi ako nahihirapan. Right now, pwede ako bumitaw sa bar. Oh. Yan oh. Pero naka-engage ang aking core muscles, ang aking lower body for stability and control. So, let's take this turn. Body position tayo. Hindi nananakit ang katawan ko, hindi nananakit ang braso ko, hindi nananakit ang walang nananakit sa akin. Kahit yung itlog ko, hindi nananakit. At pagkatapos kong gawin yon, ang mararamdaman ko para akong nag-workout, which is a good thing. So for better control, better stability, which is also for safety, engage your core muscles. Yun lang yun. Huwag nating i-baby ang mga tiyan natin, mga bilbil natin. Use your core muscles. So, mamaya ulit. Napakaraming debate tungkol sa lane splitting tsaka lane filtering, pero konti naman ang nakakaalam na magkaiba pala yun. Ito ang filtering. Nakatigil yung mga sasakyan habang ako'y lumulusot sa kanilang gitna. Sa gitna lamang ha, hindi yung nananahinang daan na kaliwat kanan, kaliwat kanan, kaliwat kanan. Hindi ganon. Dito lang tayo, pipiliin natin tong lane na to at ito lang yung i-filter natin dahil sila'y nakatigil. Ngayon, kung ang mga sasakyan na to ay gumagalaw at tayo ay lumulusot sa gitna nila, yun na ngayon ang tinatawag na splitting. At ang splitting, meron niyang recommended na safe speed. Kapag ang mga sasakyan ay tumatakbo ng below 40 kph at ikaw ay lumulusot sa gitna nila, that is safe. Pero pag ang mga sasakyan ay tumatakbo na ng mas mabilis sa 40 kilometers per hour at ikaw ay lumulusot pa rin sa gitna nila, then that can be considered as reckless splitting. Now, maraming debate tungkol sa legality ng splitting dito sa Manila, and ang pagkakaalam ko talagang hindi siya legal. Bawal siya according to the mandate sa LTO, according to the traffic code. Ang alam ko talaga dito sa bansa natin, bawal talaga ang kahit anong itsura or forma ng filtering or splitting. Pero marami siguro ang hindi nakakaintindi na merong safety benefits ang filtering at saka ang splitting. Matagal ang stoplight na to, ay 52 seconds kasi kaya natin yan, paliwanag natin in 50 seconds. Imagine niyo na lang na nandun ako sa dulo ng pila, ako yung nasa pinakadulo ng pila. Tapos meron akong kasunod na not paying attention. Sinong tatamaan niya kung hindi siya makapreno agad? Ako, di ba? Ako na masasandwich sa kanya at doon sa sasakyan na sinusundan ko. Kawawa ang nakamotor. Wala kaming harang sa paligid namin. Kumpara sa kotse na safe kayo kahit nakahubad-hubad kayo sa loob niyan, hindi kayo maano, di ba? Or minimal damage lang. So mas maganda na wag maiwan sa dulo ng pila ang mga motor. Hanggat maaari mas maganda sila ay pumunta doon sa may bandang gitna or mas maganda sa unahan, but in a nice way, hindi yung barubal na masasabihan tayong kamote. Ang kagandahan noon is maliligtas tayo doon sa mga aararo sa likod na nawalan ng preno, nawalan ng giya, nawalan ng control o not paying attention. Makakaligtas tayo sa mga ganon. Ang isa pa, ang kagandahan ng nandito tayo sa unahan is mauuna tayong umalis. Hindi dahil sa tayo ay nagkakarera. Hindi ganoon. Ang kagandahan ng tayo ay makakalayas ka kaagad sa ganitong mga pila ng sasakyan. Ibig sabihin, makakaiwas agad tayo sa siksikan ng mga sasakyan, ng mga malalaking sasakyan. Tandaan nyo, lahat ng mga yan, kating-kate na bumanat pag nagberde ang ilaw na yan.
Eh kung ang motor ay nasa gitna at sinasandwich ng mga sasakyan, at tapos hindi pa sila napapansin ng mga nakakasasakyan, kawawa yung motor na magigit-git, maiipit, masasandwich. Pero kung tayo ay nasa unahan at tayo makakasibat kaagad, eh go! Tayo ay ligtas. Makakaiwas agad tayo sa kanilang mga kaguluhan dyan sa likod. Pero syempre, hindi naman tayo sisibat na parang nagda-drag racing. Ang gusto lang natin is makaiwas tayo dun sa bulto ng mga sasakyan na magsisiksikan, na magigit-gitan, para tayo ay makaiwas sa mga possible na pwedeng mangyaring hindi maganda. Napakalaking usapin ng lane splitting at lane filtering na kahit mismong yung mga riders ay nagtatalo-talo kung ano ba talaga, paano ba talaga, at napakaraming opinion. Pero sa tingin ko, dapat meron tayong common ground, and that is yung safety. Yun naman talaga palagi pagdating sa street riding, safety. At ang mahalaga dyan is safety of others, then yung safety natin. Safety muna ng iba. Kasi kung puro sarili yung iisipin natin, eh paano naman yung iba? Wala naman silang kinamalayan at wala naman silang ginagawang masama sa atin para idamay natin sila. Okay, mamaya uli.